yung vertical. Tama. So ngayon ang hahanapin natin ay load multiplier. Pagano. Portrait. Ay yung picture. Yung picture ganyan. Yung video pa ganun. Para makita nung boss ko nagtatrabaho. Siyempre, Siyempre, nakasahod daw si Doy Trabaho. Huwag naman yung pahalatang, binibidyohan tayo, di ba? Oo, parang ano na. So, pag nakuha nyo tong load multiplier, para makuha nyo yan, L over H. Ang L over H po ay length divided by height. Okay po? Ang length po, ito. Simula rito hanggang doon. Length. Ang height naman, simula rito hanggang doon. Kung saan nag-connect yung sling nyo. Naintindihan po ba? Sir. Okay. So, meron tayong sunod na example rito. Sinukat nyo yung length, i-divide nyo ng height, ang nakuha nyo ay 1.2, 60 degrees po yan. Kapag sinukat nyo ulit yung length divided by height, nakuha nyo ay 1.4 na load multiplier, 45 degrees yan. Tama tumataas. Example, yung length mo ay 6 meters. Yung height mo ay 3 meters. 6 divided by 3. Ang load multiplier mo ay 2, 30 degrees po yan. Ngayon, hindi natin masasakto yan, di ba? Isipin nyo, halimbawa, wag nyo palang isipin muna yung angle. Alisin muna natin yung angle. Ngayon ang mangyayari, kukunin natin yung load multiplier. Length divided by height. Example, 5 tonelada yung load. Okay? Kung 5 tonelada yung load, assuming yung distance 1 at distance 2 are equal. Ano po yung vertical share of load niya? 2.5. 2.5. Tama po. Kalahati nito. So ito, tingnan nyo po, 2.5, 2.5, 2.5. Ito yung vertical share of load. Ito naman yung mga load multiplier. Kung sinukat nyo yung length, dinivide nyo ng height, nakakuha ka ng 1.2 na load multiplier. So yung 1.2 na load multiplier times vertical share of load, 1.2 times 2.5, 3 tons. Ibig sabihin, 3 tons ang sling na to, 3 tons din dito. Ganun lang po. So, sukatin nyo ulit yung length. Example, 8 meters. Sinukat nyo yung height, 4 meters. 8 divided by 4, 2. So, yung load multiplier mo, 2. So, itong 2 na load multiplier times vertical share of load, 2 times 2.5, 5 tons. Ibig sabihin, si sling number 1 ay 5 tons, sling number 2, 5 tons. That is why 30 degree is worst. Kasi, 5 tons lang naman yung load, pero ang kakalanganin mo, dalawang sling na pa 5 tons. Kasi nga, meron ka ng binubuhat, meron ka pang inahatak, papasok. Naintindihan po ba? Naintindihan nyo to? So, para makompute nyo yung angular, dalawang value ang hahanapin nyo. Yung vertical share, at saka yung load multiplier, which is length divided by height. Pag nakuha nyo yung dalawa, i-multiply nyo lang to. Para makuha nyo kung ano yung angular load. Naintindihan po ba? Okay. Application of hardware. So, meron tayong general rigging practices. Avoid contact with sharp edges, corners. So, kapag nasa kanto, kung titingnan nyo, halimbawa, itong lamesa, ito yung load, yung kanto niya hindi naman matalim, di ba? Pag napansin nyo, hindi naman matalim. At dahil mabigat siya, ang lalabas niyan para siyang matalim. Masisira yung sling nyo. So, kailangan gumamit ng padding.
Avoid shock loading. Binibigla nyo o jerking. Huwag din hahatakin sa abrasive surfaces, lalo na kapag mabigat siya. May mga attachment, pagkatapos bed sling siya, magagasgas po yan. Alterations or modification like welding o pinupukpok nyo minsan ng martilyo, huwag po yun gagawin. So meron po tayong mga hook. Ito yung hook natin. Dito sa neck ng hook, dito sa part na to, ang mga crossbay hook may dalawang letra. Ito I, ito C. Example lang yan. Carbon. Etong first letter, yan yung frame size, yung size ng hook. Ang pangalawang letra, material. Dalawang letter lang pwede yan. Pwedeng C or pwedeng A. Ang A, alloy. Ang C, carbon. So, ang pagkakaiba lang yan, working load limit. Kasi kahit pa yan alloy, kahit carbon, parehas lahat ng dimension. Pero yung alloy, mas mataas ng 25% ng working load limit kumpara sa carbon. Ito po ang lahat ng hook halos na makikita nyo sa job site. I hook. Yan. I self-locking hook. Clevis. Self-locking hook. Bakit po yan self-locking? Kasi kapag nilagay nyo na dito yung load, kapag na-apply na yung load, automatic maglalak yun. Hindi na mabubuksan yan. So ito I-type, ito Clevis type. Ang Clevis type po, mayroong pin, diretso dyan ang chain. Kapag nakita nyo, ito, yung I-type, gagamitan nyo siya ng connecting link para makakonect sa chain. Yung Clevis type, direkta yung chain doon sa pin. Wala nang connecting link. So ito naman swivel. Swivel hook. Umiikot yung hook niya. Bollard, quadruplex hook, shank hook, pipe hook, plate hook, plate, ginagamit sa mga plate. Ito naman duplex hook. Etong duplex, mostly makikita nyo to sa mga offshore supply based, yung talagang mga heavy lifting na.